Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang Gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Nako mga kaagapay. Last week na naman ng January. Ang bilis na ng panahon. Time is moving so fast, diba? Kaya ano lang tayo, no, that every gising is a blessing. Every breath a privilege. Patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon na bawat araw na buhay na dinadagdag sa atin ni Lord. Lalo na po sa ating mga seniors, ha? Sabi nga gano'n. Patuloy tayo na magpuri sa Panginoon. Huwag tayong maging grumpy. Yun ang lagi nating dapat isipin. Okay. Time is gold. Opo, Time is totoo. gold. Totoo po yan. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DCS. At dahil Lunes, may awitin tayo at ang buong mga kaagapay natin, alam na yung kantang to. At sabi nga, laging nagiging paalala at nagiging blessing sa bawat isa. Okay, kaagapay, choir, ready na kayo? Okay, yan ang nota natin. Ready, sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos. Amen, 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 amen. 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 May gagawin talaga ang Diyos, di ba po? So yun po, May lagi ginagawa na. at may ginagawa ang Diyos. Kaya nga ang tanong natin dyan, nakikisama ba kayo sa ginagawa ng Diyos? Di ba? Dapat, Sa para hindi experiencing hulog. God, ganon. Are you partnering with God in what He is doing? Tama, ayun. Amen, amen. Yan po dapat. So, again, sabi ko nga, kung kayo po ay bagong napahapyaw lang dito, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating transistor radio o di kaya yung ating portable missionary radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato naman po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At alam niyo na ang susunod kong sasabihin, ha? Transmitter Day ngayon. Transmitter Day ang Monday. So patuloy na paalala sa ating mga kaagapay na patuloy tayong sumuporta sa ating transmitter project Amen. para naman po marinig tayo sa lahat ng sulok ng Pilipinas. Yun ang goal natin. At yun po yung sabi nga maabot natin ang bawat Pilipino ng mabuting balita. Okay, so don't forget that. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa mabandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream. Syempre po, makikita nyo lang po yung tile namin, yung picture namin. Pero okay lang, naririnig nyo naman po ang aming boses. Yun po yung maganda. At nakaka-comment naman po kayo, nakaka-post naman po kayo sa inyo po mga suggestions, di ba po? Or any topic that you want us to discuss, di ba po? So patuloy lang po, hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po, encouraging message para po ang Monday natin maging matagumpay na Monday, di ba po? At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras. Sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin at syempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy na gagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Ayan. Ang ganda-ganda po kasi ng mga pinag-uusapan natin sa Gabay Library simula pa po last week. Ito yung sabi natin, tips to help you find success
in a career. Dahil nga po patungkol sa pagiging successful nga po ito. Pinag-usapan po natin yung kahalagahan ng success sa career na ating pinasok at dapat ay nasa tamang career path tayo ayon po sa kalooban ng Diyos. Nag-focus din tayo sa importance ng paggawa ng sariling career choice at ang pagkakaroon ng malinaw na measures ng personal success. Nalaman din natin ang isang successful person marunong siyang tumanggap ng pagkakamali at gumagawa ng paraan upang maagapan yung mga maaring resulta ng kanyang pagkakamali. Nagtuon din tayo sa kahalagahan ng paghingi ng tulong sa iba at mga benepisyo na meron tayong isang mahusay na mentor. Totoo yan. Nakita rin natin ang kahalagahan ng pagkakaroon ng isang maganda at matatag na work ethics. At nakita rin natin ang kahalagahan din ng pananatiling positive kahit may mga challenges. Ngayon din, yung mag-improve tayo ng skills at laging nakabantay. Yung laging, alam niyo yun, we are always anticipating yung pangangailangan ng ating employers, lalo na sa project. So narito pa po yung mga iba pang mga additional tips natin for this day and for the whole week. Diba? Kasi buuin natin yan para mas well-rounded tayo pagharap natin sa ating career. Okay, nasa number 11 na po tayo. Sabi niya gano'n, no, you can change career. Oo. Kung hindi mo nakikita ang success o satisfaction sa iyong current career, okay lang na magbago ng career. Habang ito po ay nangangahulugang, magbabago yung current situation, career situation mo, ang pagbabago namang ito ay makakatulong sa iyo upang matagpuan ang mas magandang success sa iyong overall career. At kahit makakita ka ng mga maraming reasons upang umiwas sa career switch, ang paghakbang sa isang posisyon na mas passionate ka, mas masaya ka, mas nakikita mong nasa skills mo, mas malaki ang magagawa niyan. Kadalasan po ang isang career change lamang ang kailangang gawin upang ma-achieve ang iyong career goals. Okay. Number 12, sabing ganon, listen to those around you. Makinig sa mga nakapalibot sa iyo. Bilang isang working professional, mahalaga na maglaan ng panahon upang makinig sa mga people around you. Makinig na mabuti sa sinasabi ng iyong boss, maging ito ay patungkol sa isang campaign o project o kahit isang trivial issue lang. Ang active listening ay nakakasiguro na wala kang malalampasang mahalagang information. Ito ay nakakatulong din upang magpatatag ng relationship sa mga kasama natin sa workplace. At yung pangatlo natin for today, take initiative. Magkusa, kaagapay. Habang mahalaga yung sumusunod sa mga duties na nakasulat sa inyong job description, ang paghigit dito, yung go beyond, di ba? Doing an extra mile, makakatulong upang mag-excel tayo sa ating career. Maghanap ng mga pamamaraan upang mag-present ng mga bagong ideas, o magsimula ng bagong project, o lumikha ng mga bagong opportunity para sa company. Ang pagkukusa ay nakakatulong upang mag-stand out ka mula sa iyong mga kasama at makakatulong upang ma-impress ang iyong manager. So, again, naniniwala po ako sa kung ikaw ay nasa isang career na pinili lang ng ibang tao para sa'yo, nahihirapan ka, hindi ka masaya at tila walang direction at maaring mali po yung iyong career path. So, pwede kang magbago ng career path na kung saan ay masaya ka at magiging successful. At kung gusto mo makatiyak din naman kung tama ba yung path mo, mag-career direct ka para sure ka sa career change. Mas maganda kung ikaw ay nasa isang career na ayon sa iyong personality, skills, abilities, at values. So napakahalaga din ang nakikinig sa mga coworker o boss na nakapalibot sa atin. Pwede siyang boss natin, kasama natin sa trabaho. Kasi kung tayo nakikinig, nalalaman natin kung ano yung mga updates sa ating workplace, di ba? Malalaman din natin kung ano yung mga plans at mga projects na maaring mangyari at mapaghandaan natin. At higit sa lahat, kaibigan, kaagapay, magkusa palagi. Magkusang makatulong sa mga kasama sa work, magkusang mag-advance reading o learning sa mga projects na maaaring gawin, maging visionary para sa inyong company o business. Tandaan,
ang mga taong nagkukusa ay laging one step ahead sa mga kasama niya sa workplace. At sa ganitong attitude, mas willing ang mga boss na mag-take ng risk para ikaw ang i-assign sa mga bagong project. O, di ba? Ganyan po. So, ang ganda ng paalala sa atin ng Lucas 8:18. Kaya pagbutihan ninyo ang inyong pakikinig, sapagkat ang meron ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan, pati ang inaakala niyang nasa kanya. So, mas maganda yung nakikinig tayo. Mga kaagapay, laging tandaan po sa anumang profession o katayuan sa buhay, lagi pong may blessing ang pakikinig, ang pagkukusa. Yan, totoo yan. Lagi may blessings yan. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Wow. Okay. Binigyan mong muli ng, ng emphasis ang tips for success. Binigyan mo ng diin ang importance at measure at pagkilala ng pagkakamali. May mentor rin tayo, right? 11, you can change your career. Successful dahil may, mayroon kang pagnanais na magbago. Listen sa ibang mga tao. Maging active sa listening. Makatutulong pag lagi kang nakikinig at nag-aantabay ng mga positibong bagay para ikaw ay mag-excel. Stand out for positive result. You can change. Making at nag-a-update, magkusa at maging one step ahead sa iyong mga kasama. Sa Luke 8:18, binigyan ng din ang, ang katotohanan ng salita ng Diyos. At dahil doon, tutungo na tayo sa ating pag-aaral. Ang kawalan ng kapayapaan at kapahingahan dahil sa kaiisip ng maraming mga bagay sa mundong ibabaw. Sa wikang English, restlessness, because of many things occupying our minds and our lives, not of eternal things, but by many worldly things. Not only that, but about my future, your future. At you will say, wala akong kapayapaan o ikaw rin sa pag-iisip mo. Bilang isang binata, sino ang aking mapapangasawa? Mahalaga sa hinaharap sa mundong ibabaw, di ba? Ano ang aking magiging trabaho? Isa ring bagay na pinag-iisipan. At iba pang mga bagay-bagay sa buhay sa mundo. At ang tanong, mali ba ang mag-isip ng mga bagay na ito? Sa lugar na ito, humihingi tayo ng tulong. Tulong, please. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, number 1. Mali ba ang mag-isip ng mga bagay na ito? Tungkol sa iyong future wife, future work, at iba pang mga practical na mga bagay. At sa aking pag-iisip, ang mga ito, kawalan lang ng kapayapaan ang aking nararanasan at nakikita. Yun nga, restlessness sa wikang English. Kung kaya kailangan natin ang tulong. Gaya ng dati, lagi tayong lalapit sa isang aklat na sa lahat ng mga aklat, lagi itong nagbibigay ng tamang payo at tamang kasagutan. Amen tayo. Sa mga aklat ng ng mga bilang sa matandang tipan, Numbers 20:11, itinaas ni Moises ang kanyang kamay at 2 beses niyang hinampas ng tungkod ang bato. Tapos biglang bumulwak ang tubig, nakainom lahat ang mga tao, pati na ang mga alagang hayop. Ang kawalan ng katahimikan ng pag-iisip mula sa pag-uugat ng kawalang pagpapasensya ay pangkaraniwang nagdadala ito sa atin sa paggawa ng kasalanan at gawaing mali at wala sa hulog. Sa unang Samuel 13:12, nag-iisip akong baka salakayin kami ng mga Philistines dito sa Gilgal at wala pa akong ginagawa para humiling ng tulong kay Lord
Kaya napilitan akong maghandog at mag-offer sa kanya ng handog na susunugin bago ka pa dumating. Si Samuel ang nagsasalita. At sa sandaling hindi natin bigyang halaga ang kapanahunan o timing ng Diyos at pabor para sa ating sarili, ano nga po ang resulta? Pangkaraniwan tinatanggap natin ang mga basta na lang na mga substitutes. Kaya tuloy nababastos natin ang pangalan ng ating dakilang Diyos. Wow, sorry po Lord. Amen. Si Haring Solomon sa kanyang paglalahad ng magandang payo. Sa aklat ng Ecclesiastes 1:3, isiniset ko, opo, itinatalaga ko ang aking isip upang alamin at pag-aralan ang lahat ng bagay sa mundo gamit ang karunungan. Isa itong mabigat at nakasusuyang gawain na binigay ng Diyos sa mga tao para pag-abalahan. Ngunit ang pagpapatuloy mo nito, mayroong magandang balik ito mula sa Diyos na nagmamahal sa iyo at nagmamalasakit ng lubos. Opo, grabe po ang ating Diyos sa ating mga grasyang kanyang ipinagkakaloob sa mga puso na sa kanya lamang ay naglalagak ng tiwala. Amen tayo. Wow, wow, wow. Pag tayo patuloy na nagtitiwala sa Panginoon, may kaayusan ang ating patutunguhan. Di ba anak? Opo, Ama. Totoong-totoo po yan. Sabi nga, kung tayo po ay nagtitiwala sa Panginoon, yung mga kabalisahan sa buhay, nawawala. I mean, Yeah. totoo, nasa mundong ibabaw tayo at meron tayong mga challenges, meron. In fact, yung mga challenges na yon, part nga po yun para lalong magpakilala ang Panginoon sa atin kung sino talaga siya. Mhm. Doon sa isang training na ginawa po namin sa Marikina, sa Montalban. Ang ganda nung sinabi ni Nes kasi sinishare niya yung mga karanasan sa buhay. Sabi niya, ang Panginoon, hindi natin natatagpuan. I mean, nakikita natin, nakakasama natin ang Panginoon sa mga mountaintop experiences natin. But we get to know Him better and more kapag nandun tayo sa ating valleys. Kasi pag nasa valleys tayo, doon natin nakikita yung kabutihan ng Panginoon, katapatan ng Panginoon, pasensya ni Lord, pagpapatawad ni Lord sa atin. Doon natin nakikita yung kanyang provision, doon natin nakikita yung kanyang direction. Kapag yung nandun na tayo sa lowest point ng ating buhay. So sabi, minsan kasi mga tao gusto lang nila yung masaya, valley, yung mountaintop experiences. Pero the greatest time that the Lord deals with us is through our valleys and in our valleys. Kaya pag ganito sa atin, pag pinag-uusapan natin ang mundo, di ba po, talagang wala na tong kasiyahan sa buhay. Sabi nga, this world is not our home. We're just Mhm. passing through. Sabi nga, our treasures are laid out somewhere beyond the blue. Di ba? Ganun yun. Hindi tayo taga rito. We're just sojourners. We are just pilgrims in this place. At So, ating tandaan na sabi ng Panginoon, all things work together for good. To them that love God, to them who are called according to His purpose. Di ba? basta tandain mo yan, Dad, to them who love God. Ah? Yung all things work together to them who loves Yep. God. Tandaan natin yan. Hindi yung, pag gumawa na tayo ng pagkakamali, pagkatapos sasabihin, Lord, bakit ka ganito? Sabi mo, ganyan, ganyan, ganyan. Eh di pag sinabi ni Lord, oy, ayusin mo muna yung ginawa mo. Humingi ka ng tawad, baguhin mo yan, di ba? Yun, minsan takot po tayo sa ganun. Pero alam nyo, honestly, lagi kong, even when I was a little girl, sabi ko talaga sa utak ko, bakit ako gagawa ng kasalanan para maranasan ang pag-ibig ng Diyos may kasamang palo? Di ba po? Eh di piliin ko ng sumunod para lalo kong maranasan yung kabutihan niya. Masaya pa ako, hindi ako parang asong, ayun lang yun, yung parang hayop na may kasalanan sa master. Di ba Na po? Mas nakabahag ang buntot. tama, Daddy ba po? Sumunod. Minsan takot tayo sumunod eh. Ang saya-saya kaya pag sumunod si Lord. Sumunod tayo sa Mhm. Panginoon. Amen. Kasi sabi nga, we can never outgive God in everything. So, ganun pong gawin natin mga kaagapay ha. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, maraming pong salamat dun sa lessons na pinag-usapan po namin. Oo nga po, Lord, marami pong sa mundong ito,
Ito po ang nagtatanggal ng aming kapayapaan. Ito po ang nagtatanggal ng aming, minsan kahinahunan, minsan yung aming pong sanity na nakawin to ng mundo. Pero Lord, Mm. salamat din sa truth na ikaw po'y Emmanuel. Kasama ka namin. So kapag yung mga katotohanan ng iyong mga pangako ang siyang hahawak sa aming buhay at siyang magdadala sa aming puso, in spite of the challenges, we can have peace because we have you. We may never see yung intention mo sa amin in our current situation. Pero Lord, we know na you are in control. So yun yung pwede namin panghawakan, Panginoon. So Lord, maraming pong salamat. Today, thank you Lord sa buhay ng aming mga kaagapay. Unang-una na po kay Ate Senny Jimenez. Today is her birthday. So Father, we pray for her and dalangin namin patuloy na paggabay sa kanya. Ganon din po kay Remy Asuncion, kay Charmaine Guevara Calma, kay EJ De Leon, kay Deza Lacanlade, kay Antonieta Bueno, kay Tito Nano, ganon din po kay Erwin Melendres. Panginoon, mga kaagapay namin na maaring malayo, hindi namin kilala personally, pero Lord, ikaw pa nakakaalam sa kanila. So we just know them by name sa Facebook. So Lord, we just pray for them. O dalangin po namin, pangunahan mo po sila sa kanilang mga buhay at pagpalain sila. Ganun na rin po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na maaring today is also their anniversary. Father, we pray for your goodness and your faithfulness upon them. At patuloy, Panginoon, na gabay. Yun po ang kailangan namin. At totoo, Lord, sabi po sa iyong salita, in this world we will have tribulation. But be of good cheer. You have overcome the world. So, Panginoon, tulungan mo kaming laging manangan sa iyong mga pangako sa bawat araw ng aming buhay. Para po lalo na ngayon, ang Monday namin at throughout the week, maging matagumpay po ito para sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat. Panginoon, marami pong salamat. Talagang grabe ang iyong biyayang ipinagkakaloob sa aming mga puso na sa iyo'y naglalagak ng tiwala. Kung kaya't sa ganitong katayuan, Panginoon, tinitiwala nga po namin ang aming sarili dahil alam namin hindi po ninyo kami lalampasan. Amen, amen, amen. So, sabi nga natin, ako pa i-share ko po sa inyo yung song ko lagi pag nag-worry ako. Why worry when you can pray? Yun yun. Trust Jesus, He'll be your stay. Ginagawa kong personal yan, Dad. Don't be a doubting Betchay. Rest fully on His promise, diba? Why worry when you can pray, diba? Yan ang masarap na lumaki ka sa Sunday school. Ang dami mong natutuwa mga children's choruses. Na pag ito ka na, senior ka na, nagre-recall, nagto-total recall at nagiging blessing sa atin. So mga kaagapay, why worry when you can pray? That's a choice we can make every day, every single moment of our day. Lagi tayong lumapit sa Panginoon. Kumbaga sa term ng aking magandang kumare, lagi nating ipagsiksikan ang ating sarili sa Panginoon in any situation. So that's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena, at ni Lourdes Magtunaw, kasama po natin si Kuya Benji Mosura at ang ating mga buong gabay barkada dyan po sa broadcast engineering, sa radio, TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ganon din po sa aming anak, Jericho Flores, kasama po namin dito. ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Mararating ninyo ang inyong patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na naman gabay. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.